Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan, Capricorn. Teka lang. Umaano yung buho ko. This reading is for you. Tingnan natin kung ano ang iyong kapalaran. This November 2024, it comes to money and sa iba pa. Maraming salamat muna sa mga subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok yan. Welcome na welcome sa bahay ni Ate Aimee. Marami tayong card ngayon, kaya inano ko na yan. Binalasa ko na yan ng maigi. No? Para dito tayo mag-ano. Kasi, sayang ang oras. Pwede mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Okay, masyado kayo mabait. Sabay ganun. Yung mga gusto magpa-personal reading, nasa baba ng video to, how to contact me para sa personal reading. All the details nasa baba na to. Salamat sa mga nagpa-personal reading. Kunin mo na sa'yo at tapon na sa'yo. Maaring vice versa. Maaring energy mo. Energy ng person mo. Energy na malapit sa puso mo. Maaring nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Kailangan ngayon sa'yo is balancing, Capricorn. Kailangan mo ngayon magkaroon ng clarity sa buhay mo. Start a new beginning in your life. Tignan natin ito. We have the bird. Waiting for a news package or letter. Maaring may mga hinihintay ka na mga magandang resulta, good news, ganyan. Or maybe are waiting for a package, letter, ganyan, no? And we have the archway. New opportunities, possibilities, may mga bagong magbubukas na bagong path sa buhay mo, mga new ideas, ganyan ang nakita ko dito. And the wind chime, peace and harmony. Maaring ito yung pagkakaroon mo ng peace and harmony this time by November, Yan. Also this, good news to. No, yung iba sa inyo yan, marireceive niyo yung good news in your life. Pero, yun nga, ito yung may mag-open sa inyo. Ideas, mga bagong opportunity, o pagbabago ng mga decisions in life, ganyan. Pagbabago ng mga rules in life, ganyan. Kumbaga, siguro, pipiliin mo na ngayon yung tahimik na buhay, ganyan. Also, we have the tower, solid foundation, success with effort. Kung gusto mo talagang magkaroon ng successful in life, kailangan mo talaga dito na magbigay ng effort. Maaring yung iba dito is may mga pinagdadaanan, when it comes to our family, trabaho, ganyan, na medyo hindi nagiging maganda, no? Kumbaga, nagkakaroon ng mga changes, kumbaga, sa nakita ko dito. And maaring ito is hinihintay mo yung magandang resulta dito. Pero kung magbibigay ka ng effort, may maganda naman doon na resulta na marireceive mo dito. At kung ano man yung gusto mong magkaroon ng success, bigyan mo daw ng effort yun. And with the kangaroo, yung may mga unsettled time need to plan ahead. Yung may mga sitwasyon talaga na hindi pa nasisettle, no? Yeah, baka para kang hindi mo pa alam kung paano ka magja-jump, ganyan. Pero may opportunity kasi, no? Opportunity. Also, result or a way how to resolve yung problema, ganun. O a way how to resolve yung relationship mo yan o anumang problema na pinagdadaanan mo this time. Kung saan ka man nahihirapan o nalilito sa tamang daan, sa mga daan mo, no? Above the vine, seek out information that will help you. Yan. Kailangan mo din talaga na pag-isipang maigi, no? Maaring nalilito-lito ka pa kasi sa ngayon, no? Talaga, kung ano yung gusto mong tahakin sa buhay mo ngayon. Kailangan mo talagang pag-aralang maigi, no? Ang mga bagay-bagay para hindi siya totally gumuho. Magbigay ka rin ng effort dito sa bagay na to, no? Then, sa nakikita ko sa inyo, yung iba sa inyo, Capricorn, and then, maaaring magkakaroon kayo ng mga skin condition, no? Mga rashes, kaya mamumula, pangangate, ganyan. Or may mga burn ako nakikita sa iba sa inyo, no? Ito yung time na maiintindihan mo raw yung sarili mo this time, kung ano yung gusto mo sa buhay mo, yung mga pagbabago, ganyan, no? Yung ano yung mga different mo. Halimbawa, different mo from the past, from now, o kaya yung mga idea, kasi we have the art way, di ba? Yung paiisip mo yung kung magbabago ba ako ng destination, ng mga magla-life changes ba ako, ganyan, or kung i-change ko yung
i-abandonan ko yung aking old version of me, ganyan. Iisipin mo daw yun this time, no? And then, kailangan mo lang daw talaga na maging wiser para daw mapagtagumpayan ito. Kailangan mo maintindihan daw kung ano talaga yung gusto mo sa buhay mo, anong balak mo, yan, ano ba yung like mo na baguhin sa mga gawin sa isip mo. Pag-isipan, no? Iisipin mo daw this time yung how to transform kasi siyempre 2025 is coming na, di ba? Mag-enter na tayo. In relationship din daw, meron kang mga iba sa inyo is may mga toxic relationship, ganyan, no? Ang meron sa inyo ngayon. Maaring toxic environment, partner, work, or friend, ganyan. Isa rin yung partner mo, ikaw or partner mo is, isa sa inyo is nagkakaroon ng emotional abuse. Kumbaga, nagiging emotional sa ngayon, no? So, nakita ko dito. Nagkakaroon isa sa inyo ng mga lack of confidence, self-esteem, ganyan. Yung nahihirapan, controlling yung emotions nila, yung nagkakaroon ng mga behaviors na mga demanding, very aggressive, may mga kilos na di maayos sa edad. Kumbaga, dito yung halimbawa, nasa 60, 70, 50, something ganun. Pero, parang ang pag-iisip immature, di ba? Yung mga ganun, yung hindi naaayon sa edad nila, yung kilos nila, ganyan. Iba siguro, feeling young, ganyan. O kaya, parang wala sa katwiran, o umiiwas, o kaya yung pagiging tahimik kahit tanongin mo, yung mga ganong part, no? Yung parang hinahide niya yung sarili niya, mas gusto niya maging tahimik at hindi niya i-show yung sarili niya. Ganun. Kasi 'di ba pagka may edad ka na or kasi may mga magbabago sa atin, 'di ba? Yung mga mas more tayo magma-mature, mas maiintindihan natin at iintindihin natin o i-explain natin sa partner natin yung mga nasa paligid natin o yung mga nararamdaman natin. Kasi andun na yung maturity natin, 'di ba? Maaring hindi siya ganun. Or ikaw to ha, maaring hindi siya ganun. Ang isa sa inyo, naging ganun. And then nakikita ko rin dito, mag-ingat din kayo. Okay, mag-ingat din kayo when it comes to a gastrointestinal system. Yung mga ikaw or malapit sa puso, maaring may mga appendicitis, mga mananakit ng tiyan, stomach, o kaya yung mga esophagus nila, yung mga colon, yun, yung sa loob ng katawan, yung may mga bandang tiyan yun eh. Either may mga sakit sa bato, bladder, mga ganyan, no? Ingat-ingat din sa nakikita ko dito. Maaring iba lang ha, hindi ikaw or malapit sa puso mo. Ito rin daw yung time na magkakaroon ng awakening sa iba, no? Magkakaroon ng need ng awakening kasi meron kayong cycle na dapat na talagang sinasabi talaga dito na magbibigay ka ng effort. If you want to success something at magkaroon ng reward or awakening or you want to harvest a good news in your life, diba? You need to give effort dito sa sitwasyon na to. Kailangan dito ng magpunla kang muli or magbago ka ng mga desisyon sa buhay mo o mga good ideas, kanya. Kumbaga, dito ka sa artway. Diba? Kailangan mo magplano with the conquer, huwag talon ng talon. Diba? Huwag kang malito. Diba? Sinasabi dito. Kailangan dito is awakening. Diba? Kasi kung ano yung ipinunla mo, yun yung ma-harvest mo. Diba? Sa trabaho o sa relationship. How effort o hard, kung ano lang, gaano mo lang hinard work o in-effort yung isang bagay, yun lang yung ma-receive mo. Diba? Kung maghihintay ka lang ng blessing na bumaksak, yun lang din yung ma-receive mo. Diba? Yung ba sa inyo, when it comes sa relationship, hindi ko alam kung may related yung sasakyan. Yung parang nandito yung either nagpapagawa ng sasakyan o bibili ng sasakyan. May nakakita rin kasi ako na maaring iba is bumibili ng ng real estate. Hindi ko alam kung magpapagawa ba siya o may binabalak siyang bumili ng real estate. Parang may real estate kasi ako nakikita dito sa iba sa inyo. Ganun ang nakikita ko sa iba. Mayroon din akong yung iba daw, kung kayo is hindi siya in relationship. Kasi yung iba in a relationship sa iba sa inyo, either ikaw or yung karelasyon mo is parang nagiging magastos ata or walang ipon, ganyan. Yung, hindi ko alam kung may wala siyang ipon or something materialistic, something ganun. Kumbaga, may mga bagay-bagay na gustong bilhin in life, no?
Yun, like ng sasakyan, vehicle, something ganyan, di ba? Yung mga nagiging, siguro dream din naman nila yun, di ba? Kumbaga, yun yung reward nila sa sarili nila. Maaring ganun din yung iba, kaya ganun yung naiisip. Yung mga wala pa sa hindi in relationship right now, wag daw kayong magmadali, no? Magiging matagal siya dumating, pero worth it naman siya, no? Ang nakikita ko. Kasi pagka nagmadali daw kayo, maaari makakapasok kayo sa isang relationship na either ang iyong kapartner is materialistic or ikaw yung magbibigay-bigay sa kanya, ikaw yung tutulong sa kanya, ganyan. Kaya wag lang daw kayong magmadali. Di kailangang madaliin when it comes to a love. Patient lang ang kailangan kasi kusa daw yung darating sa atin. Ay, sa inyo, hindi sa akin. No? And then, nga, ingat kayo sa yung iba sa inyo, nakita ko rin na it comes to, lungs, yung mga throat chakra. Hinahawakan ko pa yung throat chakra ko, hindi nyo pala nakikita. Yung throat chakra nyo, lalo na baka magkasipon kayo, sumakit yung lalamunan nyo, sumakit yung bandang mouth, ganyan, mga magkasingaw kayo, di ba? Baka may mga kailangan i-fix na, na ipis. Pati hinahawakan ko kasi yung bibig ko, hindi nyo pala nakikita, yung gano'n, no? Yung mga voice nyo, mamalating kayo, no? Yung mga, alam mo yung diaphragm, di ba yung, yun, yung tube ng, parang, yung kainan, baka doon, no? Baka medyo mahirapan kayo sa paghinga, o kaya ikaw or vice versa, malapit sa puso mo, mahirapan kayo sa paghinga o paglunok, mga ganyan, no? Ingat-ingat lang din. May nakita ko, weekend din sa lungs, no? And then, ito rin yung time na makakaramdam kayo ng kasiyahan this November, no? Kumbaga, dito rin yung makakaramdam kayo ng hope or pagkakaisa, no? O yung mga pagpapahalaga, pleasure, with your partnership, sa trabaho mo, ganyan, o kaya sa mga anak mo, sa paligid mo, ganyan, magkakaroon ka, no? Kung if you are stuck naman, sa ngayon, magkakaroon daw yun ng the light is coming. Kumbaga, magkakaroon ng enlightenment. Ipapakita daw sa'yo yung solutions in life. Kumbaga, maaring nandito tatakbo siya dito kay Artway, no? Ipapakita sa'yo yung solution. Kung ikaw is medyo naguguluhan, papakita sa'yo kay Artway. Tsaka kailangan mo lang talaga magbigay ng effort dito. Kailangan magkaroon ka ng plano. Planuhin mong maigi, di ba? Para magkaroon ka ng peace and harmony or good result sa mga gusto mong mabago in your life. So, nakita ko dito. And also, kung you are in a partnership right now, Capricorn, ang nakikita ko dito is, nakita ko na your partner is your long-term relationship. Yun na magiging long-term relationship mo. No? Magkakaroon dito ng mga bring peace, balance sa buhay nyo ng iyong partner sa ngayon, sa nakikita ko. Anak, ang kinukulit mo na naman yung kapatid mo. Nagkukulitan sila. Teka lang, may pupo. Pinagkiyan na pa si mami. Ay, dito tayo. Umpisa natin si shipment, education, and invest. Dito natin ilagay si education. Iba sa inyo siguro may mga aralin kayo, no? O kaya may mga pag-aaralan kayong bagay-bagay. Kumaga, o kaya you are thirst of knowledge, ganyan. Mahilig kayo mag-research, magbasa ng libro, ganyan. Nakita ko dito, no, there's a shipment. Kumbaga, may shipment naman. Wag lang kayo malito, no? May shipment. So, isa siguro nalilito kasi sa'yo. Your current situation means to an end. Kung ano yung meron ngayon, di ba? Sabi ko sa inyo, mag-i-end na raw yun. No? You are making the uncertain voyage to a new world. Mag-i-entering ka na. Enjoy the discover as you go. Iba dito, there's a shipment. May mga maglalayag. Either magta-travel, may mga activity gagawin for a shipment. Yan, mga pagbabago or transformation ako nakikita dito sa card na to eh. No? Baka it's more on idea how to success in life, no? Baka dito papasok si Artway, no? Kumbaga, when it comes dito, kung titingnan ko kasi dito itong, ano ba to?
yung tubig, iba ano siya, calm and peace talaga siya, and harmony. And this time, magkakaroon daw ng peace and harmony talaga this time. Siyempre, andito rin yung time na magkakaroon ka ng shipment when it comes to your investment, to yourself, also in self or in relationship to sa nakikita ko dito. And also, sinasabi rin dito na pag-aralan, yan, invest in your education and make some big plan for the future. Dito na tumapasok si pagpupunla at saka plano. Yan. Yan. Make a new plan para magkaroon ng bagong daanan dito, the art way. Yan, magpupunla kang muli, either sa iyong trabaho, or sa sarili mo, or sa relationship, ganyan. This is time na rin na kailangan mo mag-invest, mag-ipon ka ng pera, ganyan. O kaya may mga investment ka na ngayon. Sabi ko nga kanina, may mga investment of sasakyan, yan, mga material, yan, baka nag-i-invest ka na ng ganun, no? And dito nga, they calculate risk but save something to fall back on. Kailangan mo rin mag-save, no? Okay lang na mag-invest, okay lang na pero kailangan mo pa rin isipin yung sarili mo at mag-save ka rin, no? Ang nakita ko dito. Also, we have the education. You may need to make class or do research to find better position. Or you may find yourself writing a book or teaching other. Yan. Maaring iba sa inyo is maaring nagtuturo kayo, ganyan. Magaling kayo mag-advise, teacher kayo, ganyan. Or siguro andito kayo sa mga, you are like a leader, ganyan. Kasi when it comes dito parang nasa sa yung libro, kumaga. Siguro hindi nyo may mga hinahawakan ka na isang positions in life, no, sa trabaho mo, ganyan. Kahit sa isang relationship, ganyan, maari you are handling your relationship, o kaya sa trabaho, ganun din ang nakikita ko dito. Maybe you are handling something, position, mataas man yan o maliit, ganyan, no, dito. And then sinasabi rin dito na yung iba dito is siguro mahilig kayo mag-writing o may mga sinusulat kayo, di ba? And sinasabi dito is paghahanap din ng tamang solution o tamang position in life, no? Either to your work or into your relationship. Kumbaga, pag-aralang mo maiki kung ano yung mga dapat baguhin, ano mga dapat itama, ano mga dapat idagdag, ano mga dapat alisin, ganyan. Pag-aralan mo maiki para magkaroon siya talaga ng pagbabago in life, para magkaroon ng magandang reward or pag-aani, no? Sa nakita ko dito. Para magkaroon ito. Easy. Ayan. The infinite supply. Kilo! Anak ko, kinukot-kot. Hindi naman kinukot-kot yan. Yung anak ko, nagkut-kot. Ayan, this time, nasa sayo daw ang lahat. No? Ito. When it comes ito sa mga card, nasa sayo daw ang lahat. Lahat na nasa iyo na. Kumbaga, ikaw na lang daw yung maggagawa or ikaw yung maggagawa ng way how to handle your life kasi nasa sayo naman daw lahat eh. Dito eh, nasa sayo lahat. Opportunity, nasa sayo lahat. How to improve o mga bagong plano, ganyan, how to success, nasa sayo lahat. Important doors opening for you right now. Yan, may mga mag-open talaga sa'yo. Diba? Ito yung si Arcway, diba? Nasa sayo yun. Nasa sayo na kasi lahat eh. When it comes to love, success, ideas, ability, or solutions, how. Pero, you need mo na mag-trust ka sa intuition mo kasi it's more on water. Ang nakita ko to, easy to do with, diba? There is no need to hurry. First thing happen. Everything is occurring in a perfect timing. Ibig sabihin, sinasabi dito na hindi mo kailangan maging kangaroo na tong na walang plano, di ba? Pero ito mo si kangaroo naka-stop siya, di ba? Kasama niya yung kanyang mga anak o yung kanyang anak, di ba? Dito nakalagay. Ibig sabihin, nag-iisip siya na kung mag-move forward akong bigla o magpaplano ako, ganyan. Nandito siya sa pag-iisip dito eh. Magpaplano. Kumbaga, hindi mo kailangang jumping dyan. You need to trust to your intuition dito. And also, pagdating dito is developing. Also, it's more easy to do it. Pero you need to develop yourself. Yung mga dapat mo i-develop sa sarili mo. Kailangan mo maging dedicated sa mga goals mo. Diba? Slowly but surely na kailangan mo magplanong maigi. Ganyan.
Ano ba yung goal mo? Ano ba yung gusto mo in the future? Ganyan. Isipin mo daw yon. Kailangan nakaplano siya lahat. No? When it comes to your health, to your relationship, ganyan. Depende sa'yo. Kasi nasa sa'yo ang lahat eh. Nasa sa'yo na daw ang lahat. Ngayon. Tingnan natin. Kamusta sa pera? Pera talaga. Ay, namatay yung iPad ko. Ay, tapos na pala. Kamusta sa pera si Capricorn? Dali. May burden ka, no? Kamusta by November? Sa November. Capricorn money. Sana naman maging maganda. Nangyari. Hindi maganda. Nasa sayo nga talaga. Nasa sayo talaga yung plano nito. As in, nasa sayo. Wala sa iba. Ikaw ang gagawa ng solution when it comes dito. Huwag kang malito. Kasi sa ngayon, medyo nalilito ka, no? Nakita ko sa'yo na i-stuck ka. Kung saan part ng buhay mo yan. Hindi ko nga alam kung may trabaho ka eh. Ay. Ingat ka sa pera. Oh my God. Talaga? Pwede ko bang ano? Naku. Hindi maganda kinaresulta. Okay, when it comes to a money, ingat ka, no? When it comes to a money, nakita ko mananakawan ka. May magkakaroon ka ng problema when it comes to money. May magtatakbo ng pera mo or mawawalan ka ng pera. Either nakaw o kaya losing something valuable. Ganyan. Maaring mahuhulugan ka ng mga mahalagang bagay, mga importante. Ganyan. Ingat ka. O may pagnanakaw rin ako nakikita sa'yo. And then also, still siya eh. Kung ano yung meron ka ngayon, this November, kung ano yung meron ka nung nakaraan, this November din, ganun din. Still lang siya. Hindi ko nakakita yung growth niya. Pero kasi nasa sayo daw lahat, pero you need to decide or give effort niya sa sitwasyon para magkaroon ng success, di ba? Kumbaga may mga ideas or art way nga, kumbaga, di ba? Na dapat mong gawin. Kumbaga kailangan mo ngayon is magpunlang muli, no? Sa nakikita ko dito. Sa ngayon kasi you are not stable when it comes to a money. O kumbaga may mga burden ako nakikita. May mga financial insecurity or kakulangan ng kaperahan this time, you are stuck. Sa nakita ko dito, kahit na kahit na nagbibigay ka ng hard work or effort sa isang situation mo, either to your work or money, hindi ko pa rin nakikita yung stable niya, no, sa nakikita ko dito. And also, it's more on not yet recovery. Nakikita ko dito, hindi pa daw tali nakaka-recover. More on trap, it's more on negativity, more on frustration this time to your work, to your money, to your family, no, mga kasama sa trabaho, sa sarili mo also, no. Hindi ko alam kung nagpapadoktor ka ba, o may nagpapadoktor, o masakit ang likod, may confine, or may paralyzed or something, ganun ako nakikita dito, no? And then, may sumasakatan dyan eh, tsaka malabo ang mata. Nagtutulog ba kayo? Ano iniisip niyo? Sa ngayon kasi, is, yung iba sa inyo, or there's a person here, na mailelet go na daw. Kumbaga, alam niyo yung ahas. Yan, yung ahas. Diba yung ahas nagbabalat yun? Yan, parang siya, parang babalatan niya yung old version niya. Ganyan. Or you need. Yan.
may pagbabalat. Kumbaga, may tao kasi dito na someone want to let go something and giving effort sa kanya mga fashion, yan, yung mga gusto niyang gawing activity, yung pagkakaroon ng independent. Yan. May tao ako nakikita ng want ng independent. Ganun nakita ko. Pero yung iba sa inyo, you are still stuck. Kung ano yung, kumbaga, nasa sayo talaga to. Ikaw ang decision dito. Iba kasi dito nalilito eh. More on frustration, nagkakaroon sila ng victim mentality, nawawalan sila ng pag-asa. No? Bakit parang ang dilim ng card mo sa akin? Ang dilim ng card mo. Nasa madilim ka. Parang nakakulong. Alam mo yun, yung parang nakakulong ka sa isang bagay na isang sitwasyon. May makukulong ba? Parang may makukulong or nakukulong ka sa isang situation mo ngayon. Kasi you're hiding your feelings din sa ngayon. No? Maaring nagkakaroon ng mga lying, sneaky person, or panloloko, dishonest person na ma-manipulate ka ng sitwasyon mo sa ngayon. No? Sa nakita ko dito. Kumbaga, dito yung nagkakaroon ng mga pagtataksil or magkakaroon ng, may pagtataksil ako nakikita actually. No? Nawawalan din ng confidence. Pero, kung mag-shade ka at ilalet go mo yung bagay na yung magiging okay daw ang lahat. Yung mga burden mo, kung ilalet go mo yun, no? Kumaga mag-change ka ng mga decision, ganyan. Sa nakita ko dito. Merong taong nakadikit sa'yo na hindi totoo. Ni Ate Suwang, hindi siya, sinungaling siya actually. Sinungaling siya. More on kasinungalingan. May taong nagsisinungaling. Yung iba dito, you are recovering from a difficult na situation, ano? Handito kasi sa sitwasyon mo na either you are withdrawal something, pero urong-sulong siya. Naghahanap ka ng katotohanan, nagsisiyasat ka sa sarili mo, ganyan. Iba dito, I don't know kung nagkaroon ng retirement, no? Or magre-retire ka sa trabaho mo or in a relationship or to old version of you. Diba sabi ko sa'yo, para kang ahas na nagbabalat. Ganun nakikita ko. And then also, sa money wala talaga. You need to learn from the past talaga. Learn from the situation learn from the experience, no? Kung dati, ngayon wala kang ipon. Hindi stable yung buhay mo ngayon, di ba? Anong dapat mong gawin? Magplano kang muli with the kangaroo. Magplano ka. Magpunla kang muli. O ngayon, simula ngayon, mag-iipon na ako. Simula ngayon, hindi na ako bibilin ko na lang yung mga dapat kong bilhin. Kasi why? Nandito ka kasi, there's a blockage ako nakikita sa'yo dito. May mga blockage pa sa'yo and also into your relationship, ganyan. May mga blockage na kailangan ng pagbabago. No? Kailangan mo talaga mag-invest dito. No? It's time to invest again to yourself or into your relationship. Ganyan. May mga dapat kang baguhin this time. Kailangan mong balatan yung old version of you or may mga kailangan kang i-let go. Give effort and hard work o kailangan mong mag-focus doon. Masterin mo yung mga bagay na dapat i-master. Umalis ka sa mga negative, no? Umalis ka sa natatrap ka, ganyan. Ang nakikita ko dito. Kumbaga, mag-escape ka sa isang situation na hindi naman mag-work sa'yo anymore. Diba? Kumbaga, yung mga decision mo, baguhin mo yun. Kailangan ngayon is pagbabago. Magkaroon ka ng self-evaluation, kumbaga. Let go the past or let go the old version of you, mga ganun. Decision making. Kailangan mo ngayon ng transformation. Give effort and hard work, no? Mas may mga dapat kang i-develop daw sa sarili mo. Iba sa inyo, pangalawang anak or pangalawa sa uli, no? Sa nakita ko. Kailangan ganun. May mga namatay na ba? May namatay in the past or someone's abandoning something? O inabandonahan mo, inabandonahan kayo. Parang ganun. May nakita kong ganun. Meron nagpapaayos ba ng car, bumili ng car, ako nakikita dito. Parang may mga ganun, no? Ako nakikita. Pero, kung bumili ka ng car, parang wala naman ako nakitang ipon sa'yo. Siguro naubos. No? Kasi parang saktong-sakto lang yung pera mo meron ka ngayon eh. Or iba nga dito, parang lang, nakakaraos ka naman. Nakakain ka naman, ganun. Hindi ko nakitang may ipot ka. Pero,
parang sakto lang. Na kailangan mo talaga, kumbaga ano lang, kung ano lang yung tinrabaho mo, yun lang yung na-harvest mo. Yun lang ang nakita ko. Kailangan ngayon is pag-iipon. No, ingat kayo sa pagnanakaw, ah. Ingat kayo. May mga taong magsisinungaling. May mga taong magnanakaw ako nakita. Tsaka yung mga gamit nyo na maaring mawala, ingat kayo. No? Arigatou namaste.